Pero siguro baka timingan lang lahat ng mga pangyayari at tinubuan lang ako ng bulutong noong mga panahon na yon. Pero sa tingin nyo mga repa, may bulutong ba sa katawan lang natubo? Sabay ilang araw lang ay wala na, as in kahit marka ay walang iniwan to sa katawan ko. Pero bulutong man yun o hindi, simula nung nangyari sa akin yun, ay lagi na akong dumidistansya sa nuno sa punso at nagtatabi-tabi po na din ako sa tuwing naadaan ako malapit dito. Pero hindi pa doon nagtatapos mga repa ang karanasan ko sa punso. Kasi dito sa sunod na mga pangyayari na ikikwento ko sa inyo ay mas lalo na ako natakot dito. Grade 2 kasi ako nung nagkaroon ako ng bootleg sa katawan. Tapos nung grade 4 na ako ay meron akong isang kaklase na pinagkwentuhan ko nung nangyari sa akin nung binato ko yung punso. At etong kaklase ko na to ay katulad ko dati na hindi naniniwala sa nuno. As in tinatawanan lang niya yung kwento ko. You fool! Tapos ang sabi ko sa kanya nun, kung hindi siya naniniwala, ay batuhin din niya yung nuno sa punso. Sige ba, babatuhin lang pala eh. At nung sumapit na yung recess, ay pinuntahan na namin yung nuno sa punso. Tapos binalibag agad nung kaklase ko na malaking bato. Niyayabangan niya pa nga ako nun kung yun lang ba daw ang nuno sa punso na meron sa school namin. At kung meron pa daw iba, ay babatuhin din daw niya. Doon pa naman sa school namin na yun, ay merong 4 na nuno sa punso. At pinuntahan namin lahat yun at pinagbabato lahat yun ng kaklase ko. Okay, ayos na. Yun na last one. Tinan mo bukas, papakita ko sa'yo, hindi totoo yan. Sabay nung sumapit na kinabukasan, yung kaklase ko na yun ay hindi pumasok. Nowhere to be found sa kanyang upuan. Nung umaga kasi inaabangan ko siya pumasok. Pero nung nagsimula na yung klase ay doon na ako kinutuban. Tapos maya-maya ay biglang dumating yung nanay niya. Tapos may hawak-hawak na excuse letter. Talaga naman ng mga oras na yun ay gabutel na yung pawis ko kasi natatakot na ako. Kaya ang ginawa ko nun ay nagmalachismoso ako at nakinig ako sa pinag-uusapan nilang dalawa ng aming teacher. Tapos maya-maya pagkarinig ko ay nagkalagnat daw yung kaklase ko. Ay talaga naman naging doble yung takot ko ng mga oras na yon. Kasi una, iniisip ko, ako ang dahilan kung bakit nagkalagnat yung kaklase ko. Tapos pangalawa, ay lalo ako natakot sa punso. Binilang ko pa nga yung araw na wala yung kaklase ko na yon. At 2 linggo siya absent. Tapos nung isang araw na pumasok na siya, ay kinamusta ko agad siya kung ano nangyari. Pero no comment lang siya. Wala siyang sinabi sa akin kahit ano. Kaya ang ginawa ko ay hinayaan ko na lang at hindi ko na siya kinulit. Sunod ko naman na ikikwento sa inyo ay yung mga panahon na mag-isa lang ako sa bahay. Noong mga panahon kasi na yun, ay nagbabantay ako ng aming bahay kasi ginagawa yung second floor nito. Sobrang sukal pa nga sa first floor namin nun kasi lahat ng gamit sa taas ay nilagay sa baba. Tapos yung mga plywood na gagamitin sa taas ay naandun din. Kaya sobrang kalat. Sabay nung kinagabihan na at matutulog na ako ay